Hello guys, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Andito na naman po ako upang magbahagi ng konting reaksyon tungkol sa sinasabi ni Philip Salvador na pagtakbo muli sa 2028 election bilang isang senador na naman po. Kung ako po ang tatanungin, pwede po siyang tumakbo. Siguro mas maganda sa impyerno na lang po. Kasi alam naman po natin na ang pakay lang naman ng mga to ay protektahan ang dating presidente na nakakulong po ngayon sa The Hague. At sa dinami-dami po ng mga artistang tumakbo at nanalo bilang isang senador, ay wala naman pong nagawang maganda at wala pong magandang idinulot sa ating bansa. Una po, si Bong Revilla, tumakbo siya bilang isang senador. Anong nangyari? Nagkaroon po siya ng issue during the Napoles. Napasama po siya sa PDAP scam, nakulong. At isang senador na naman po ang nanalo, si Jinggoy Estrada. Artista din po yan, nanalo. Anong nangyari po? Ganun din, nagkaroon din siya ng kaso during Napoles time din. Kasama niya si Bong Revilla, nakulong po sila. Tapos ngayon po, tatanungin po ni Philip Salvador kung karapat dapat siyang tumakbo bilang isang senado. Siguro para sa akin, mas mabuting tumakbo na lang siya sa impyerno. Kasi alam naman po natin ang hangarin lang ng taong ito, protektahan si Digong na nakakulong po ngayon sa The Hague dahil sa kasong pagpatay sa ating mga kababayan. Kaya ako po'y nalulungkot na sabihin po sa inyo na kung itong taong ito ay nanalo na naman sa 2020 election, sigurado po walang magandang idudulot na naman ito sa ating bayan. Tandaan nyo ata, kakapsat, gamin nagadun, ang dami ng artistang nanalo na walang ginawa kundi magpasikat lang. At si Robin Padilla, anong ginagawa niya sa Senado ngayon? Wala. To protect Digong lang. Yun lang po ang gusto nila. Protektahan si Digong. Mas naisin pa nilang mapawalang sala si Digong kaysa isipin yung mga taong namatay during the drug war. Kaya nakikiusap po ako sa inyo, mga kababayan, na wag po nating papapasukin na naman ang isang artista sa Senado, dahil magdudulot na naman po ito ng perwisyo sa ating bayan. At ito'y aking sinasabi po para yung mga taong hindi pa nakapag-isip ang kanilang iboboto sa susunod na eleksyon. Kasi po, ngayon pa lang, malayo pa ang eleksyon, nagkalat na ang mga ambisyosong mga artista na gustong tumakbo bilang isang politiko sa ating bansa. Kaya nanawagan po ako sa ating mga kababayan na suriin at piliin ang taong karapat-dapat na mamuno sa ating bayan. Huwag na po tayong magpabudol gaya po sa nakarang administrasyon na si Digong.
Tignan niyo po ang nangyari sa ating bayan. Sabi niya, lilinisin niya ang Pilipinas. Aalisin niya ang mga drug addict sa Pilipinas. Pero ang masakit mga kababayan, sa mga investigasyon po ng Quadcom sa Senate, lumalabas po na siya pala ang protector ng mga drug lord. At siya rin ang protector sa mga pugo. Parmali, tulad po ng yung nakalagay sa yung drugs na kung saan nasabit sila Taguba, 6.4 billion yata yon. Duterte na naman po ang may pakana at sila na naman po ang protector. Kaya nanawagan po ako sa ating mga kababayan na wag nang ibalik ang mga taong ito, lalong-lalo na yung mga galamay nila, sila Philip Salvador na wala namang alam at walang karanasan sa politika. Gusto lang magpasikat, gusto lang sigurong protektahan ang kanilang puon na si Digong. Kaya yun lang po ang masasabi ko, at sana po maging aware po tayo sa susunod na eleksyon, kasi mahirap na po mabudol na naman, mahirap po tayong magkamali ulit. Maganda na po ngayon ang tinatakbo ng ating ekonomiya, mabait po ang ating Pangulo. Nakita nyo naman, nagkanda kuba-kuba na siya sa pagtatrabaho, hindi katulad ng vice niya. Walang ginagawa, siya pa ang mataas yung rating. Paano nangyari yan? Kaya mga kababayan, kailangan po nating ipaglaban si BBM. Kailangan natin siyang protektahan. Huwag na nating pabalikin ang mga salot na Duterte sa gobyerno. Yun lang po, at maraming salamat. Sana po ay isipin yung mabuti para sa atin inang Pilipinas. Maraming salamat po.